nanalo ang Boston Celtics sa NBA Finals noong July at itinuturing ng karamihan na sila ay world champion. Gayunpaman si Ergin Ataman, punong coach ng EuroLeague champion na Panathinaikos BC, ay hindi pa handang ibigay ang titulong iyon sa Celtics. Nagbigay si Ataman ng hamon sa Celtics sa isang panayam sa Turkish network na Rafine TV. Pagkatapos maging kampiyon ng NBA ang Boston Celtics, nag-tweet sila, "World Champion Boston." Nag-tweet din ang EuroLeague, "Talunin muna ang team na ito kasama ang aming litrato. Mataas ang tingin nila sa kanilang sarili. Gusto nila ng hindi kapanipaniwalang halaga para maglaro ng isang laro sa Europa. Hindi kayo ang kampiyon ng mundo." Sabi ni Ataman, "Kung gusto nyo ang titulong kampiyon ng mundo, pumunta kayo rito at talunin kami, ang EuroLeague champion. Kung talagang kumpiyansa kayo, sinasabi ko, pumunta kayo at talunin kami sa OAKA." Mayroon ngang mahusay na grupo ng mga players si Ataman sa Panathinaikos, kabilang ang mga former NBA players, sina Kendrick Nunn at Jerian Grant na mga guard, forward na si Juancho Hernan Gomez, center na si Kostas Antetokounmpo, kapatid ni Giannis at Thanasis Antetokounmpo, at ang bagong point guard na si Lorenzo Brown ay mga miyembro ng Greek EuroLeague champions. Bagaman hindi malamang na pumayag ang Celtics na harapin si Ataman at ang Panathinaikos sa isang formal na kompetisyon para ideklara ang tunay na kampiyon ng mundo, ngunit may kasaysayan ng mga NBA teams na naglalaro laban sa mga international teams sa mga preseason friendlies. Bagaman karaniwang nananalo ang mga NBA teams, ang kanilang mga international na kalaban naman ay karaniwang nakakasabay at nagiging kompetitibo ang laro. Ang pinakahuling pagkakataon na natalo ang isang NBA team sa ganitong kompetisyon ay noong nakaraang preseason nang maglakbay ang Dallas Mavericks sa Spain at natalo sa Real Madrid Baloncesto sa score na 123-127. Bagaman malinaw na mas mahusay na basketball team ang Celtics, hindi pa rin tiyak na matatalo nila ang Panathinaikos, lalo na kung kailangang magtungo sa Greece at maglaro sa kanilang home arena gaya ng iminungkahi ni Ataman. Ang mga European basketball fans ay kilala sa pagiging isa sa mga pinaka-intense sa mundo. Ang masalimuot na crowd kasama ang international travel ay gagawing isa ito sa pinakamatinding mga crowd na mapaglalaruan ng Celtics. Ang debate tungkol sa kung ang nanalo sa NBA Finals ay itinuturing na world champion ay hindi na bago. Ang track star ng United States na si Noah Lyles ay gumawa ng balita noong nakaraang taon nang tawagin niya ang mga NBA teams sa isang kilalang press conference dahil sa pag-aangkin nilang mga kampiyon ng mundo, at siya ay tumawa. "Kampiyon ng mundo ng ano? Ang Estados Unidos? Huwag niyo akong mamaliin. Mahal ko ang US sa ilang pagkakataon. Pero hindi iyon ang mundo," sabi ni Lyles. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman mga kaibigan, si Victor Oladipo ay minsang isang umuusbong na star sa NBA. Ngunit dahil sa napakaraming injury, nahirapan ang guard na makahanap ng permanenteng tahanan sa liga. Sa kasalukuyan siya ay isang free agent matapos siyang pakawalan ng Memphis Grizzlies noong April bago pa man siya makapaglaro para sa kanila. Nag-alala ang mga NBA fans nitong Huwebes ng umaga nang mag-post si Oladipo ng isang malabong mensahe sa X na nagpasiklab ng mga haka-haka tungkol sa posibleng pagre-retiro. "Magandang umaga. Gusto ko lang ipaalam sa lahat na nasa ibang yugto ako ng buhay ko at hindi ko na maibabahagi ang aking oras at enerhiya. Gusto kong mapasaya ang lahat at maging nandyan para sa lahat, lalo na sa mga mahal ko sa buhay. Pero ngayon patungo na akong tahakin ang ibang landas. Sana ay maunawaan at respetuhin ito ng lahat. Malapit nyo nang makita kung bakit. Kapayapaan sa inyo." Tila nagpapahiwatig ito na pinag-iisipan na ni Oladipo ang pagre-retiro matapos ang 10 seasons. Sa katunayan, hindi naglaro ang former Indiana Hoosier noong 2023-24, mga pinsalang sumira sa karera ni Victor Oladipo. Mula noon, hindi na siya nakapaglaro ng higit sa 42 games sa isang campaign at nagpalipat-lipat na rin ng team. 2 season siyang naglaro para sa Heat, ngunit 50 games lamang siyang nakapagsuot ng uniforme. Habang ipinapakita pa rin ni Oladipo ang kanyang husay bilang isang bench player, hindi na niya mapanatiling malusog ang kanyang katawan. Sa playoffs noong 2023, napunit na naman ang kanyang patellar tendon sa kaliwang tuhod. Noong summer na yon, na-trade siya ng Miami sa OKC Thunder, isa sa kanyang mga former team, bago siya ipinadala sa Houston Rockets, isa pang team na kanyang nilaruan noon. Hindi rin siya nagtagal doon dahil mabilis siyang ipinadala ng Rockets sa Memphis na agad naman siyang pinalaya. Ang isang tao ay may hangganan sa pagharap sa kabiguan. Walang duda sa kakayahan ni Oladipo, ngunit tila hindi niya magawang manatili sa court.
Ang pagtahak sa susunod na yugto ng kanyang buhay ay maaaring ang pinakamainam na hakbang. Sana ay nasa mabuting kalagayan si Victor Oladipo. Yun ang pinakamahalagang bagay. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman mga kaibigan, hindi na nakakagulat na tinalo ng Team USA ang Serbia sa score na 105-79 sa isang pre-Olympics exhibition nitong Huwebes. Ang tinaguriang The King ay ibinigay ang karangalan sa Miami Heat center na si Bam Adebayo. Itinuro ni James si Adebayo sa tunnel at sinabi, "Ang bagong Splash Brother, ito ang Bam Bam Splash." Siyempre nagpakawala si Adebayo ng isang napakagandang alley-oop kay James na nakuha ang bola gamit ang isang kamay at nagdunk ito ayon sa USA Basketball social media. Nagtapos si Adebayo na may 17 points, 8 rebounds at 3 assists sa 6 of 9 shooting, habang si James ay nagtala ng 11 points at 2 assists sa 5 of 7 na clip. Ang 2024 edition ng Team USA ay nagpapakita na sa kanilang lakas at ipinapakita kung bakit ito ang isa sa pinakahinahangaang team ng red, white at blue sa mga nakaraang taon. Makukuha ba ng koponan ang ginto sa Olympics ngayong taon? Walang ibang bansa ang nalalapit sa depth ng Team USA sa Olympics. Sa unang 3 exhibition games, tinalo ng mga Amerikano ang Canada, Australia at Serbia. Ang Australia lamang ang naging close, natalo ng 98-92 sa Abu Dhabi noong Martes. Isa sa mga advantage ng USA sa Olympics ay ang kakayahang gumamit ng mga players na ipinanganak sa ibang bansa dahil sa kanilang American citizenships. Si Joel Embiid, na kasalukuyang rival ni Nikola Jokic ng Serbia para sa titulo sa pinakamahusay na center sa mundo, ay gumawa sa kanyang debut para sa team ngayong summer na lalo pang nagpapalakas dito. Ang 2020-22-23 NBA MVP ay hindi na maitatangging leader sa karamihan ng mga team sa buong mundo. Gayunpaman sa isang team na may mga basketball icon tulad ni James, Steph Curry at Kevin Durant, si Embiid ay isa lamang mahalagang sangkap sa halip na inaasahang player. Kahit na may mga credential si Embiid, maaaring hindi siya magiging starter kapag nagsimula na ang mga laro. Ang kasamahan ni James sa Los Angeles Lakers na si Anthony Davis ay patuloy na namumukod tangi, nagtala ng 7 points sa 2 of 2 shooting, may 6 na rebounds at 6 na blocks. Inamin ni head coach Steve Kerr na hindi magiging madali ang pagpili ng permanenteng starting lineup. Sa susunod na mga laro ay patuloy akong mag-i-eksperimento sa mga lineups, sabi ni Kerr. Si Joel ay patuloy na bumubuti bawat araw. Kadalasan, mas matagal makakuha ng ritmo at flow ang mga big man. Gusto ko si Joel, siya ay isang dominanting player. Sa tingin ko mahalaga na malaman namin ang pinakamahusay na kombinasyon at ilagay ang tamang mga tao. Ito ay patuloy pang tinatrabaho. Si Kerr ay may 2 pang showcase games bago ang unang group phase contest ng USA sa July 28 na laban din sa Serbia. Haharapin ng mga Amerikano ang South Sudan sa ika-20 at Germany sa ika-22. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa bagong Splash Brother na sinasabi ni LeBron at sa performance ni Davis? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.